Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 28, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 10, verse 37 to 42. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ang magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa siya ay propeta, ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil sa siya ay matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Pagka pinakinggan natin sa unang tingin, parang napakabigat ng sinasabi ni Jesus. Sabi niya, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Para bang gustong sabihin ni Jesus na huwag nating mahalin yung pamilya. Pero hindi iyon ang gusto niyang sabihin. Na in fact, nandun nga sa 10 Commandments, di ba, yung pang-apat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ang gustong i-emphasize ni Jesus ay yung priority ng ating pagmamahal. Ibig sabihin, Diyos ang una. Mas mahalin natin ng tama. Kapag Diyos ang una, mas mamahalin natin ng tama yung ating pamilya. Kapag yung Diyos ang ginawa nating sentro, mas magiging mabuting asawa tayo, anak, magulang, at kaibigan. Tapos, sabi niya, ang di magpasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yung krus ay hindi basta problema. Yung krus ay ito yung value ng pagiging tapat kay Kristo. At nagtapos siya sa isang napakagandang pangako na ang sino mang magbigay kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa maliit na ito ay tiyak na hindi mawawalan ng gantimpala. Ibig sabihin, sa mata ng Diyos, no goodness is too small. Lahat ay counted. Sa buhay natin, maraming nagsasabing, mahal ko si Lord. Pero kapag dumadating na ang pagkakataong mamili, doon nasusubok yung pagmamahal. Halimbawa, kapag yung katotohanan ay makakasira sa image mo, pipiliin mo pa rin ba yung totoo? Kapag ang pagiging tapat ay maaring mawalan ka ng kaibigan, pipiliin mo pa rin ba yung maging tapat kay Kristo? Kapag ang pagsunod sa Diyos ay hindi naintindihan ng iba, will you still remain the same? Hindi madaling maging alagad. At hindi rin ipinangako ni Jesus na magiging madali. Pero, napansin mo ba yung huling part ng gospel? Hindi siya nagtapos sa krus. Nagtapos siya sa isang basong malamig na tubig. Parang sinasabi niya, anak, hindi lang sa malalaking bagay ako naroon. Kahit nandun din ako sa simpleng kabutihan. Sa pagngiti sa taong malungkot, sa pakikinig sa isang kaibigan, sa paghatid sa isang matanda, sa pagbisita sa may sakit, sa pakikiramay sa mga namatayan, sa pagbibigay ng pagkain,
sa pag-abot ng malamig na tubig na nauuhaw. Kahit sa mga simpleng bagay, naroon si Lord. Minsan gusto natin gumawa ng extraordinary, something big. Pero ang hinihingi ni Lord sa atin ay yung pagiging faithful kahit sa mga simpleng pamamaraan. May mga taong hindi nangangailangan na malaking himala. Baka ang kailangan nila ngayon ay isang taong makikinig, isang yakap, isang tawag, isang message, isang basong tubig. At sa mata ng Diyos, ang simpleng kabutihang ito ay hindi kailanman maliit. Kaya huwag mong maliitin ang kabutihan na kaya mong gawin ngayon. Maaring ito ay ordinary para sa iyo, pero maaring iyon ay sagot sa panalangin ng iba. Let us pray. Panginoong Hesus, salamat dahil araw-araw mo kaming inaanyayang sumunod sa iyo. Kapag nahihirapan kaming pumili sa gitna ng aming kagustuhan at ang iyong kalooban, bigyan mo kami ng tapang. Kapag tila maliit lamang ang aming kabutihan, ipaalala mong walang kabutihan ang nawawala sa iyong paningin. Turuan mo kaming mahalin ka ng higit sa lahat upang mas magmahal pa kami ng tama sa aming pamilya, kaibigan at kapwa. At nawa, sa bawat simpleng kabutihang aming ginagawa, ikaw ang makita ng mga tao. Amen. Friends, bago tayo magtapos, baka may kakilala kang pagod na sa paggawa ng mabuti dahil pakiramdam niya walang nakapapansin. May taong iniisip na maliit lang yung kaya niyang ibigay. I-share natin yung audio gospel na ito. Share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, ka-chat, ka-opisina, ka-classmate, kapamilya. Hindi mo alam, baka sa simpleng pag-share mo, ang isang basong malamig na tubig na kailangan ng isang taong nauuhaw ay maging pag-asa ngayon. Tandaan, sa mata ng Diyos, walang kabutihan ginagawa dahil sa pag-ibig ang maliit. Muli, ako po si Kesam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.